So, meron nga pong nagtanong kung magkano daw ba ang benta ko dito sa kimchi. Bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo kung paano yung process ng paggawa ko nitong kimchi. So, ayan nga, nahugasan ko na at nahiwa ko na rin yung mga cabbage. Ibababad ko na lang sa asin. Bali, yung asin na ginamit ko dyan is Himalayan salt. Maraming benefits ang Himalayan salt. Check nyo na lang sa Google. So, ang ginagawa ko po dyan, ikinakalat ko po yung asin. Hindi ko yan siya nilalamas. Ikinakalat-kalat ko lang siya para hindi siya madurog. Kasi malutong yan. Kapag nilamas mo, dyan yung asin, madudurog yung ating gulay. Kaya ganyan lang. Bali, ikinakalat-kalat ko lang siya. So, ibababad ko yan ng ilang minutes lang. Siguro mga 30 minutes ko lang yan binabad. Tapos, ganyan siya. Medyo makunat na. Ayoko kasi yung makunat na makunat siya. Gusto ko yung malutong pa rin. Ganyan. And then, after po nyan, huhugasan ko yan siya para matanggal konti yung kanyang pagkaalat. Bale, isang beses ko lang huhugasan, tapos pipigaan ko para matanggal yung kanyang sabaw. Para yung ating kimchi, pag yung nagawa na siya, hindi siya yung masabaw. So, ito po yung mga kasama niyang gulay. Yan, meron tayong senpyo, yung gamit kong chili flakes. Para po mapadali, gagamitan ko yan ng food processor. Bali, matagal na sa akin yung food processor na yan. Madalang ko lang siyang gamitin. Nasa 4 liters po yan at 800 ang watts. So, una ko pong nilagay yung mansana, sinunod ko yung luya, tapos sibuyas, yan. And then, yung ating maraming bawang. And then, nilagyan ko rin yan ng konting suka. Wala tayong rice vinegar. Eh, yan, si Dato Puti ang bida ngayon. Tinansya ko lang ang lagay para hindi siya yung maasim. And then, yan na. Tatakpan ko na, tapos kikilingin ko na. Yan. Pipindutin ko lang yung pinakataas niya. And then, makikita nyo dyan kung gaano kapino, kung gaano katalim yung ating food processor. Bale, ganyan lang po yung pino na gusto ko. Ayoko yung pinong-pino kasi magtutubig na yon. Dapat ganyan siya para kapag inuya mo siya, kinain mo siya, may malalasaan ka pa rin lasa nung mismong gulay. And then, ito yung ating malagkit, galapong. Ganon. Niluto ko lang yan sa mahinang apoy, tapos nilagyan ko ng tubig. And then, ito yung aking gamit na chili flakes, senpyo. Nagustuhan ko tong chili flakes na to kasi hindi siya yung masyadong maanghang. Tamang-tama lang yung anghang niya maski damihan mo. Siyempre, mas maganda pag madami kasi mas makulay. And then, siyempre, haluin ko lang yan hanggang sa may halo ng maigi yung gulay at yung ating sili. Tinagdagan ko pa yan siya kasi nakulangan ako sa kanyang kulay. Nasa sa inyo na kung gaano kadami yung ilalagay nyong chili flakes. Pero sa akin, mas gusto ko yung mas madami kasi mas makulay siya. Ganon. So, ito na nga po yung ating kimchi base. O, diba? Napakasarap na yung kanyang itsura. And then dito, ibababad natin yung ating gulay sa ating kimchi base. Meron din pala tayong carrots dyan. Ihalo natin doon sa ating gulay. Dapat nga meron pa yung meron pa yung labanos, ganon, tapos ibang mga gulay. Kaso, yan na lang yung nilagay ko. Yan. Dagdag kulay lang din yan. Alam nyo ba ang daming benefits ng kimchi? Search nyo na lang sa Google. Bale, hindi na ako maglalagay dyan ng asukal kasi ang nilagay kong pampatamis is yung apple. O diba, ang healthy ng ating kimchi, meron pa siyang apple. So, ganyan lang po yung paggawa ko. Sinasalit-salit ko lang yung paglalagay ng gulay at nung kimchi base kasama nung ating carrots. Pero pwede mo namang ilagay ng lahat, isahan na. Pero ako kasi maarte yung paggawa ko. Yan, inaarte-artehan ko lang yan. Pero pwede yung ganun, yung isahang lagay. Alam nyo ba, ang hilig ko sa kimchi, lagi akong nabili noon. Tapos may nabili kasi ako minsan na amoy daga. Pagbukas ko pa lang, nandyan na yung mga langaw. Kaya yun, inaral ko na lang yung paggawa ng kimchi. Mula nung napag-aralan ko, hindi na ako nabili ng kimchi. Ako na lang yung gumagawa. Masarap na, mabango, tapos malinis pa. And then, eto na po, ilalagay ko na po yan sa microwavable container. Siyempre, hindi mawawala yung tikiman tayo. Ito nga pala yung aking kitchen skill. Mula nung nabili ko yan, hindi ko pa yan ni-charge. Tingnan nyo naman, napakakunat ng battery niyan. Lalagay ko na lang sa comment section yung lahat ng mga ginamit ko dyan sa video. Kung mag-i-invest ka na mga gamit mo, syempre, dun ka na sa
may nakagamit na, yung na-try na niya, gano'n. Kagaya ko, yung kitchen scale na 'yan, subok ko na. Bale mula nung nabili ko, hindi ko pa 'yan ni-charge na makakunat ng battery niyan. So, nasa 300 grams po 'yan, siyempre kasama yung ating container. Bale ang bentahan ko po sa isang tub is nasa ₱130. Gumagawa ako nitong kimchi, meron man akong pa-order o wala. Kasi napaka-healthy talaga nitong kimchi. Bukod sa vitamin C na makukuha mo, meron pa siyang napakataas na fiber. Tsaka hindi lang ako ang kumakain guys. Yung mga anak ko, favorite din nila, pati nung asawa ko. Bale nung araw na yan, meron akong pa-order na 5. Tapos yung tatlong matitira diyaan, yun ang pangkain namin. Tapos 'pag naubos, edi gagawa na lang ulit ako. Madali lang naman gumawa. Kaso lang yung mga gulay ngayon may kamahalan. Pero okay lang kung marami ka namang benefits na makukuha, 'di ba? And then eto na siya. Tapos bale yung 5 piraso lang diyan, yung 5 tubs, yun ang lalagyan ko ng cling wrap. Siyempre 'pag pangtinda gagawin mo naman siyang presentable, hindi yung iaabot mo lang siya doon sa sa customer mo. Babalutan din natin yan siyempre ng cling wrap. At eto na nga yung ating mga finished product. O 'di ba ready to deliver na yan. Bale pupunta kasi kami ng ospital. Yun lang, thank you for watching.